Okay, ito na yung pinost ko nung nakaraang mga sir na i-overhaul natin dahil sa nagli-leak na langis sa ilalim dahil nabasag yung kanyang yung crankcase. Yung may pasag yun dito mga sir. At ayun. Pero ito mga sir, pina-overhaul na sa iba to. Pinagawa na yan. Kaso nga lang mayroon pa rin leak. Kaya dinala sa atin para ipaulit-ulit sa atin. Kaya pag hihiwalay natin yung makina sa kanyang chassis, check natin kung ano yung dahilan kung bakit nagli-leak kahit pinagawa na. Kasi pagka nag-order kasi ng ng crankcase, ang inaabot niya 3 months, nakadepende pa rin yan kasi gagawa mo pa ng papeles, police report, ganyan. Tapos kakalasin mo muna yan dahil isusurrender mo yung crankcase na yan sa Honda, tapos police report, tapos mag-aantay ka kung kailan darating yung pisa mo. Medyo matagal at ginagamit tong motor na to pang uliksyon. Mamaya pakita ko sa inyo mamaya yung sinasabi kong leak, kung bakit tayo mag-overhaul. Basta kalasin mo natin, nasa ilalim yung leak nya. Yan yung leak nya sa ilalim. At napakadelikado yan mga sir kasi langis po yan, maaaring dumoble-doble pa yung problema niyan. Kaya ano yun na natin para makita natin. Kaya paghihiwalay mo natin itong mga sir. Same pa rin yan sa sa P6 na paghihiwalay natin, medyo may kahirapan to. Tulad ng click, pwede mong tanggalin si pwede mong tanggalin si upuan lang, saka dito pwede na. Si 160 kasi obligado tatanggalin mo pa yung sakit dun sa ECU. Sa bagay ECU nito andyan lang sa ilalim din. Pag-iwalayin mo natin mga sir at sikap pulong yung babanat dyan. Tanggalan na natin yung upuan. Sinasabi ko medyo may kahirapan itong tanggalin si Click 160 mga sir kasi yung engine support nya nasa ilalim na. Kumbaga magtatanggal tayo ng tornilyo dito, yan, sa kabilaan. Kaya obligado tatanggalin din natin itong kanyang flarings dito. Yan, medyo matrabaho lang kaya medyo iba rin yung presyo nito sa mga Click na 150. Kaya medyo may kataasan ng presyo. Yan, pagdating sa labor medyo may kataasan itong mga sir, Click 160 dahil napakahirap kasing gawin itong mga sir, hindi basta-basta. Makatapin na ako sa guard. Ako skip lang naman. Pinabukasan ng situation ngayon. Na nakapending, hindi ko pinapos. Hindi, huwag mo skip. Back mo lang. Hindi, skip. Skip naman yun. Wala akong kasalanan, diba? May na ako. Isang maganda. Kailangan ako pa mag-a-adjust. Sa akin ganun, yung ko yung maganda. Ito mga sir, yan, napag-iwalay na natin yung makina nito. Si Click 160. Ito ay naibaba na ito mga sir dahil nung change oil ay nabasag, tapos hindi nasintro o hindi nakuha yung o kumbaga may leak pa siya, kaya binaba natin uli as nauubos yung langis. Kaya ito dadali natin uli ng gumagawa ng ganyan. Tapos isa pang napansin ko dito, yung gasket dito nilagyan ng sealant na hindi na dapat nilalagyan yan kasi pagsisimula ng overheat, at yung black may gas, kaya isa rin yung sa papalitan natin. Yan yung mga sigunyal nya, pares lang din ito ng Click 160 EDB 160 saka PCX. Kaya ito dadalhin mo natin ng machine shop, tsaka assemble na natin to pagkatapos nito sa machine shop itong crankcase. Kasi kapag in-order natin yan 3 to 4 months bago dumating yung kapalit na crankcase. Okay, ito yung makina ng Click 160 at napahinang na at nilagyan ko rin pa rin siya ng epoxy para secure. Yung pinaghinangan yung nilagyan ko kasi doon ang may leak, kaya ito na ibaba uli. At yun yung kanyang chassis mga sir. At syempre ilulubog na natin yung sigunyal. Gagamit tayo dyan ng butane
para mailubog natin yung sigunyal. Tapos wag nyo kakalimutan din yung kanyang stopper ng bearing. Pag si Click 160 mga sir, mayroon siyang ganito. Lock po yan dito. Yan, makapansin nyo yung bearing nya, mayroon siyang kanal. Para dyan po talaga yan. Lock siya. Yan. Dyan nakalagay. Yung iba kasi pagka once na kakala sila ng makina, hindi nila ito tinatanggal hanggang sa pukpok siya ng pukpok para matanggal yung sigunyal. Nabibingkong to. Pag nabingkong yan, mahirap na. Kaya gagamit tayo ng butane. At ito, itatry natin mga sira. Kaya kung bakit tayo gagamit ng butane, ito, hindi nyo po yan maisasalpak ng maayos. Mati, kapag hindi kayo gumamit ng butane, malamang pupukpukin at pupukpukin nyo to. Parang yun nangyari dito. Yan, pinukpok po yan. Kaya ganyan yung itsura ng sigunyal. Dito siya nagpupukpok. Hindi ko alam kung goods pa tong sigunyal na to. Pwede nila sa akin tong unit na to, hindi umaandar. Siguro chichik ko na rin to para makasigurado ako, para iwas backjob. Kaya napaka-importante, gagamit kayo ng butane, paiintin nyo siya sa loob ng 15 minutes to 20 minutes para may salpak nyo itong sigunyal assembly ng saktong-sakto. I-check ko muna to siguro para hindi ako makaano, kasi ito sa ating motor na to, din sa ating to, hindi na to umaandar, tinulak na lang. Kaya may gagamit tayo ng butane dyan, paiinitin natin sa loob ng 15 to 20 minutes para mailubog natin, kasi hindi kasi ito pwedeng pukpukin mga sir. Siguro para sa akin, kung magpupukpuk kayo dito ganyan, sakaling nabitin kayo dito, magpukpuk, paikot nyo lang, wag sa ibabaw, kasi pag sa ibabaw talagang madidiin yan, madidisalign, sayang, malmal pa ng sigunyal. Kaya ayan, ito kasuyin na natin to, buuin na natin to. Ito na mga sir, nalubog ko na gamit yung butane. Tapos yung lock na sinasabi ko dito, yan, nilagay ko na rin. Kapag tama po yung pagkakalagay nyo ng sigunyal, madali nyo lang din itong mailalagay yung lock na yan. At yung bearing nya, ito yan, ito yung bearing nya, ganyan. Pero ilalagay nyo muna dito. Yan, dyan yung muna ilalagay yan. Tapos lalagyan natin ng sealant na dito. Tapos ilalagay natin to para ma-assemble natin to. Yan. Bagong block din yung ilalagay natin. Yung block papalitan natin kasi may kayod. Yung piston yun pa rin kasi good sa may piston niya. Kaya yung unit to bago lang to. Talagang nadali lang to ng ano, ng change oil nabasag dito. Kaya lalagyan ko muna to, tapos lalagyan ko na to. At ayan, lalagyan na rin natin to mga to. Bali, shortcutin ko na mga sir para hindi na umaba yung video natin. Dahil meron na rin akong video na ganito na lahat pinakita ko na rin. Okay, ito ngayon yung yung Click 160, assemble natin yung makina at naiduktong na rin natin. At ito nga, maandar na siya ngayon. Sa Click 160, normal lang po yung kanyang mga tunugan nila. Kasi alam mo naman si 160, medyo malaki na yung makina, kaya ganyan yung tunog. Yan, wala na rin siyang leak na tumatapon dito sa loob, sa ilalim ng makina. Safe na, pwede na itong makuha mga sir. Kaya ingat lang sa susunod. Kung kayo mag-change oil, napaka-importante dapat alam nyo, o may ideya kayo kung paano mag-change oil para hindi kayo magaya dito mga sir, kasi lalaki yung gastos nyo dahil lang sa change oil, mapapa-change oil kayo. Okay, road test tayo. Yan, yung tumutulog na narinig nyo mga sir, yun yung sa slider piece. Kasi hindi naman sa kasama yung sa pinalitan natin. Yan, goods na. At yan, may P6 pa tayong gagawin sa Yamaha.